Jenny says, kung sakaling ipatawag kayo sa Congress, papayag po ba kayo? O hindi papayag? Wala ka naman choice, di ba? At hindi lang ang isa na oo. Papayag po ba kayo na oo at hindi lang ang isasagot mo, attorney? Let's see when we get there. Kasi ganyan naman sila ka mga animal na yan. Sorry for my words. Ako, let's see what happens. Even if I know kung ano yung gagawin ko, ba't natin i-broadcast, no? The problem also is that government itself, which should be enforcing, the executive enforces, di ba, the law. Alam niyo na. So, kung kongreso yung gumagawa ng kasalanan, yung executive yung nag-i-enforce, alam niyo na. So, never again talaga dapat tayo bumoto ng presidente na may pinsan o kapatid or whatever sa kongreso. Huwag tayong papayag na nagkakaroon ng ganyang concentration of power in one family. Sabi ni Eros, anong masasabi nyo kay Mangga? Okay pa ba siya sa inyo? Pa ba? Tinatanong nyo ba yan kay Inday? Hindi ba sabi ni Inday, magkaibigan pa rin sila? Do we rise higher than the source? Okay. At kahapon, pinag-usapan po namin si Amy dito. Hindi po kayo nakikinig o nag-fishing ka lang. Alam ko kasi meron yung mga katulad ninyo naghahanap ng paraan para mag-away-away yung mga vloggers. Panoorin nyo yung live namin kahapon. Amy is for her brother. It's that simple. So, at bakit ganyan yung pagkasabi mo, okay pa ba siya sa inyo? Ha? Anong issue yan? Meron ka bang nalalaman na hindi namin nalalaman? O dumadating ka lang dito para mang-intriga? Ang linaw ng usapan namin dito kahapon pero hindi ka nakinig. Gusto mo ilagay yung mga ganyang klaseng mga komento mo para mang-intriga. Excuse me, huwag mo ako isali sa intriga ninyo. Ang linaw naman ng posisyon namin dyan. And oh, by the way, kung gusto ninyo ng ganyang klaseng intriga, tanungin nyo kay VP Inday, bakit magkaibigan pa rin sila? Ha? Tanungin ninyo, ha? Sabihin ninyo na mas magaling kayo kaysa kay VP Inday. Para lang magkaliwanagan. Na? How can you rise higher than the source? So, ang dyan, panoorin nyo yung live namin kahapon. Simpleng-simple lang yung reaction dyan. So, maghahanap pa ba kayo? Nakakainis yung mga nag-iintriga ng ganyan eh. Good night. Good night din kay Rolfa. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay ngayon. So maraming salamat din po sa lahat ng which is malversation of public funds. As per FPRD, it is malversation of public funds. Which one po? Which one po? You have to be specific para makomentuhan natin. The law is specific all the time. The Bakerist says, yung mga budots na yan, namimili talaga ng boto, namimili boto. Yung si Lani, pinapahakot niya dati mga botante papuntang perpetual sa Bacoor. Tag 500 bawat isa, bawal ang CP sa loob. Sabi ni Ras, ano po kaya mga plano niyo pong mga vlogger or komento dun sa pinaplano, sinagot na po namin yan? Maverick says, pwede bang sabihin na may trust issue kay Erwin Tulfo para di na siya pagtiwalaan at wag nang iboto sa Senado? Parang medyo masyadong malabo. Sabihin nyo na as per these documents circulating, is that he once fraudulently applied for US citizenship. Sabi ni Ma'am Jean, never mind attorney, sign out ko muna, baka may problem. O baka mag-ano kayo, dito na lang kayo sa sa YouTube, ma'am. Sabi ni Ma'am Casey, may isa pang way ng vote buying. Pag alam ng kalaban ka, babayaran ka para hindi na lang bumoto. Nangyayari sa Laguna yan. Yes po. Sabi ni Erico, hello and good AM. Printing new money during election season. Is it repeated history? Wala pa po akong naririnig na ganon because these things are difficult to keep secret. Gayon pa man, let's see. Bogs Lopez says, hello to all congressmen na iyakin, lalo na si Congressman Barbers. Hello, House of Thieves. Sabi ni Dante Duran, nanonood ang Congress, pusang gala kayong HOR. Sabi ni Norma Dizon, time will come, ang kamay ng ating ama ay dadapo sa inyo at tulad ng nasa Bible, hahanapin ninyo ang kamatayan, subalit di nyo masusumpungan. Sabi ni Rafi Ongo, I think the backlash that Congress will be experiencing will be much worse this time if they push through with these new planned hearings. Sana yung mga palaban talaga na vloggers like Pinoy Survivor ang iimbitahin nila para makatikim sila ng matinding smashing live on TV.
John Michael Rodriguez says, sabi ni Barbers, dapat daw ang banatan ng mga vloggers ay ang mga Chino who invade Scarborough, not their fellow Filipinos and the likes of the congressmen. Excuse me, hindi po yan ang nakalagay sa saligang batas. And good morning po, sabi ni 2015. Ask ko lang po kung totoo po yung sa SSS na 15%. Totoo po. Sabi ni Paytots, hindi kakayanin ng kulam yung mga tao sa gobyerno ngayon. Jeremy says, kung sakaling ipatawag kayo sa Congress, papayag po ba kayo? Hindi papayag. Wala ka naman choice, di ba? At hindi lang ang isa na oo. Papayag po ba kayo na oo at hindi lang ang isasagot mo, attorney? Let's see when we get there. Kasi ganyan naman sila ka mga animal na yan. Sorry for my words. Ako, let's see what happens. Even if I know kung ano yung gagawin ko, ba't natin i-broadcast, no? Jean Phoenix says, tanong ko lang po kung makikita po ba sa website yung mga amounts na nakuha ni BBM like SSS, GSIS, PhilHealth, Land Bank. Nakuha na amount. Hindi po yan pinopost. Pero pwede ninyong makompute, halimbawa from GSIS, yung at the end of 6 years kung magkano ang makukuha niya. So, otherwise, hindi po. Kasi parang ano yan lalo na yung sa PhilHealth and all that, that's patient information. Violation ng Data Privacy Act yan pag pinost. Jessie says, kaya po may akap at ayuda para iboto sila. At syempre may kickback ang mga congressman sa pinondo nila sa DPWH sa mga projects sa lugar nila. Tapos sa kanila pa yung mga nagbid ng projects. Mayon Zhang says, as for kulang, maybe someday mag-i-effect na kasi this admin mess with Pastor Kibuloy. We double in witchcraft and we believe that he is a powerful wizard. He just doesn't know it. Hi kay Ma'am Londra Nars. Hindi na ako sinagot ni Arturo General, ano yung context ng sinabi ni PRD na malversation? Yung sa PhilHealth. Filipinos need to know that the country is in hemorrhage, and even PhilHealth, which is not directly managed by the government, is suffering. We contributed to it because if you need hospitalization, you pay depending on your category. He said government officials must be sued for estafa and malversation. The Supreme Court already issued an injunction to stop PhilHealth from transferring its savings to the national. He said, you used our money, even Congress cannot do that. It's a trust fund. It's from you and me. It's our contribution meant for situations like when someone gets sick with cancer or needs surgery. The government right now has no projects. So wala po akong nakikitang technical malversation or malversation. Yung po kayong pondo ng PDIC, yung nag-warning ang IMF, ano po ba yun? Hindi po PDIC. Yung sa GSI, sa Land Bank at saka sa DBP. Daneche says, wish ko lang kung maaalis si Bongbong si Bobong sa pwesto, hindi siya makatakas o patakasin gaya ng tatay niya. I wonder kung anong gawin sa kanya ng taong bayan pag nahuli siya, pati si Tamba at Liza. Sabi ni Sigrid, kawawa yung mga small fish, small fry, sa PhilHealth na madikdik at gagawing sacrificial lamb in the hearing process. Pero yung mga buhaya sa likod ng tabing kumakain lang ng popcorn habang nanonood. Hindi popcorn, mas mahal. Sabi ni Sir Felizardo Simoy, next year will be another time in the corruption era for the Philippines. What will happen to the implementation of a corrupted budget? Intelligent people will know why. The GAA 2025 will be passed after being prepared and scrutinized by Congress, the Senate, and the executive branch. Who will be blamed if there are expenses that go wrong? The problem also is that government itself, which should be enforcing, the executive enforces, di ba, the law. Alam niyo na. So, kung Kongreso yung gumagawa ng kasalanan, yung executive yung nag-i-enforce. Alam niyo na. So never again talaga dapat tayo bumoto ng presidente na may pinsan o kapatid or whatever sa Kongreso. Huwag tayong papayag na nagkakaroon ng ganyang concentration of power in one family. Or at least not people like this. Na tayo magagawa, wala namang anti-dynasty law. So, dito sa Delaware, pag maliit, sabi ni Elvira Johnson, pag maliit ang income mo, zero ang babayaran, pag nanganak ka, tapos ang bata, libre ang check-up, libre paggatas at baby food hanggang tumaas ang income. Nice. Because I was a student nung pinanganak yung anak ko dyan sa US, he was under the Women Infant Child, yung WIC program. That was a long time ago. Pero, yun, kasi estudyante ako Tapos dahil American citizen siya, US citizen siya, he was entitled to it. Ang ganda nga yun No. Sabi ni Phil Shield, is the immunity of those congressmen only from within during the hearing, or does it include press conference and public interview? No, it does not include press conferences and public interviews. Speech and debate clause siya So only during speeches, privileged speeches in Congress
anything they say in inquiries in aid of legislation, during debates, yung mga ganyan. Sabi ni Tito Noy's Vlogs, he was US Army noong Gulf War, si Eric Sylvester Tulfo. Reyes Calces, sa palagay kaya naging talamak ang korupsyon sa gobyerno dahil sa pinayagan ng sistema natin makialam ang legislator na makialam sa mga proyekto ng gobyerno at sila ay may sariling projects. Kaya po wala nang saysayang oversight function kasi kasama sila sa korupsyon. Sa akin lang dapat legislating lang at oversight function. Okay, yung oversight function is only on how the law works. Hindi oversight yan on specific projects. So kung mag-oversight sila on specific projects, again, in aid of legislation, it is to determine whether or not, let's say, the procurement law or whatever law needs to be updated or amended. So, pinayagan makialam. Actually, hindi sila pinapayagan makialam. Pag nakikialam nga sila sa mga proyekto, violation na po yun ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lalong-lalo na wala naman silang kinalaman dun sa proyekto. Maliban lang na bilang kongresista na nag-a-allocate ng pondo para sa mga proyektong ito. Pag sila po ay nakinabang, then pwede pong makasuhan sila ng korupsyon. So, ang tanong is, how are they getting away with it? Hindi po sila pinapayagan na makialam. Sabi ni Kay, si Cynthia Villar nga sinabihan yung mga informal settlers sa Las Piñas kapag hindi sila binoto sa 2025, hindi nila ibibigay yung lupa sa kanila. Tinakot pa talaga yung mga tao. Ay, yun na medyo harap-harapan yun, ha? Sabi ni Sigrid, lesson learned, huwag magpagamit sa mga buwaya in the first place. Kapag may red flag ka nang nakita on planning and system, bumitiw ka na agad sa institution. If you cannot stand your right ground, dahil ikaw ang una nilang kakainin kapag nalagay sila sa alanganin. Survival of the fittest ang motto ng mga buwaya, hindi uso sa kanila ang patriotism. Warren G says, if ever matuloy ang mga vloggers sa mga next hearings and they'll be disrespected, dapat sagutin nila ng mga taxpayer sila and sila ay isa sa mga nagpapasweldo sa mga congressman. Sabi ni Marlene, ang saya po siguro pag nandun lahat ng vloggers sa HOR, dapat lahat talaga, pati mga trolls ng admin, tututukan ko talaga yan. Pwede. Sabi ni Andy Tejones, pwede bang ban si Erwin Tusa sa COMELEC as for running dahil nagsinungaling at nagnakaw ng identity? Hindi kasi siya disqualification under, ang disqualification sa atin ay yung kung ikaw ay convicted of a crime involving moral turpitude or nilagay doon sa iyong sentensya na ikaw po ay may perpetual or temporary disqualification. So, pero pwede yan ibigay sa mga botante at ipahayag na ang taong ito ay baka hindi mapagkakatiwalaan bilang senador dahil ito nga yung record niya, may ginawa siyang ganito. Sabi ni Christian, grabe, masama talaga yung loob nyo na, kaya ako binabasa as many as possible. Sorry Ma'am Jean, talagang hindi nakapasok yung ninyo, yung comments ninyo dito sa TikTok. Ang panawagan ko lang sa mga senador, sabi ni Christian at congressman, please pansinin naman ang budget ng PhilHealth, hindi issue sa confidential funds ni VP Sara. Well said, sir. Well said. Sabi ni Ma'am Betty, itong gobyernong ito pahirap sa mga OFW. Mandatory ang PhilHealth, tapos magkasakit konti lang mabawas. So sad mga kabayan. Oo. I agree. Pero kami din, hindi ako OFW, pero nagbabayad din ako ng malaki sa PhilHealth. Hindi ko pa nagagamit hanggang ngayon, ilang taon na. Kitang-kita natin na nakikialam sila sa pamimigay ng ayuda, sabi ni Joselito. Bakit walang mga personalities o may kakayanan magkaso ng anti-graft? Hindi kasi siya automatic graft eh. Sasabihin nila, taga-abot lang sila. Hindi pa sinabi na nga nila yon, taga-abot sila? Sabi ni Zuko and Boba, yes, I was in the WIC program din kasi yung sahod namin mag-asawa maliit lang. Diba? Ako nga, walang sahod. Estudyante ako nun eh. Yes, yung kaso ni Erwin, cyber libel, pasok ba yun sa moral turpitude? Opo. Ang tanong, paano siya nakalusot sa COMELEC? It's possible na wala pong nag-file ng complaint. Na siguro yung mga, di ba? Pero doon ako nagtataka, sa dami ng kanilang enemies, bakit walang nag-file ng kaso? Unless may nag-file tapos na-dismiss. Yung kay Raffy Tulfo, yun yung mahiwaga. Di ba? Inupuan ng COMELEC during elections, tapos nung tapos na yung elections, ang sabi, ay wala na kaming jurisdiction dyan. Doon na sa Senate Electoral Tribunal.
Dream Igniter said, mabuhay po kayo at sa lahat ng mga vloggers na matatapang kagaya nyo. Dami ko pong natutunan sa inyo, ma'am. Takot po sa mga vloggers ang mga corrupt politicians. Yeah. Hindi ko rin naman masasabing hindi matatapang yung mga, let's say, yung mga hindi pumunta sa NBI. So ako, nung may summons, pumunta ako. But, not worried. Sabi ni Teddy, on other side, attorney, be thankful na hindi po ninyo nagamit pa ang PhilHealth. Tama po kayo doon. Mas mabuti na yung thankful ako na hindi ko nagagamit. Sabi ni Daryl, nadidistract na ako dyan sa hinahanap na comment sa TikTok. Ma'am, dito na lang, tapos na yung issue. Sabi ni James, baka inupuan lang ng COMELEC yung pag-file ni Attorney Kausing. Na-reinstate na ba si Attorney Kausing? Sabi ni CG, may puting ahas din siguro sa US Embassy but may lumabas na ganyang issue kay Tulfo. Gawin na lang yung stateless. Ayaw naman palang maging Pilipino na si Joker. Good night kay 1230-1995 Real. Bulag pipi at bingi ba ang ethics committee? Harap-harapan ang ginagawa ng kapwa nila. Ay, oo. Ano ba kayo? Kailan ba naman nagumagalaw lang yung ethics committee pag meron silang reasons to? 15% sa SSS plus 5% sa PhilHealth at 10% sa tax, dagdagan pa ng pag-ibig, wala nang naiwan. Sakit? Umusad na po ba incentives, Attorney Trix, yung ethics complaint against Franz Castro sa ethics committee? Wala po ako naririnig. Meron bang complaint sa ethics committee? Meron ba nag-file? Joselito Tapangan says, yung problema sa COMELEC, mahilig umupo sa mga issue na iniraise sa kanila din. Pag ni-remind sila na sumagot, too late na. Walang kwenta talaga COMELEC. Alam nyo, on that matter, nako, I have experience dealing with the COMELEC and yes, and it doesn't matter who the commissioners are. It's parang institutional problem talaga. Sabi, nag-file din nata si Attorney Libayan kay Raffy Tulfo. Opo, siya yung nag-file sa COMELEC, pero siya nga yung sinabihan na dapat sa Senate Electoral Tribunal. Na hindi siya nanalo doon. Pero sayang yun talaga. Ako, I think that he had a good case. Duda lang talaga ako doon sa decision na yun. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayon. Ramdam na ramdam ko po yung galit at saka inis. So what we have to do is continue posting. Wag lang po dito sa live natin yung mga comments na ganyan. Sa post on social media, invade the comment sections of Trad Media and so on. Lagay niyo po yung galit ninyo over this one. Nakakatuwa yung mga yung mga reactions doon sa balita ng PTV nung pinirmahan ni Pangulo yung yung budget So let your comment be there. Sabi ni Ma'am Delia, attorney, oo nga pala, recent pala ito, nag-file sa Ethics Committee. Oo nga pala, wala pa nga pong balita. Tama kayo, nag-file nga po si Attorney Torreon, check natin kung may galaw. Hi, Miss Amihan, sabi niya, di naman sana alintana na matataas ang mga statutory contributions and dues, including tasks, kung pinapaunlad din ng social services. Agree! Wala tayong nakikita, kaya nga galit yung mga tao because wala ka nang pakinabang sa PhilHealth, i-defund mo pa. So yung whatever little pakinabang, kung dati 7,000 out of 100,000 pesos bill ang tinatanggal lang ng PhilHealth, baka next time 3,500 na. Pero yung hospital bill mo nasa 200,000. Nakakaloka. Ayun, sabi ni Ma'am Marie, madaming ganyang calls sa mga DDS vloggers na nag-aakusa na double agent ko. Nakakabusit talaga. And it's neither here nor there. So, well, hayaan nyo na sila. Para sa akin, malaya naman sila magsalita at magpahayag, pero ako, iba. Yun, sabi ni Sigrid, ingat tayo sa mga ninjas ng divide and conquer. I agree. We should always watch out for that. Ganyan naman talaga. There will always be somebody who will try. Yung iba din, pabida lang. So, pero para sa akin, like I said, hayaan nyo. Malaya ang mga tao magsalita at magpahayag. Pero walang pilitan. Yung mga tipong, hindi ko pipilit yung, yung point of view ko sa inyo kasi malaya naman kayo to come and go. Pag ayaw ninyo yung opinion ko, hindi nyo naman kailangan tiisin, di ba? Pwede naman kayong lumipat and so on. Ganun din, pwede naman hindi ko gusto yung sinasabi nitong taong to, lipat na lang. Okay lang yun. Walang issue. Para sa akin. At wala rin akong inaaway na ibang mga vloggers. Merong iba na ayaw nila sa akin, edi okay lang. Kumbaga, at this age, when you become an adult, you start to care less about what they're thinking. What do they think of me? I don't care. If they like me, okay lang. Pero if they don't, I don't care. Simple. Hindi naman what are we in kindergarten? Yung mga tipong, di kita friend. Di ba? Ganon. We don't have to, I'm not against people who are childish.
Sa akin, let's just keep doing what we're doing. Tuloy-tuloy ang dasal, tuloy-tuloy din po yung pagpapahayag, pagsasalita, ang pagpo-post natin, wag pong bibitiw. And no, wala po akong inaaway dun sa mga vloggers na nag-aaway. Hindi tayo kasali diyan. They have issues with each other. We don't have to join the fight, di ba? Pwede pa rin na tinatangkilik natin yung kanilang mga vlog kahit alam natin na hindi sila magkasundo. Hindi natin kailangan magkampihan. Kung pare-pareho naman tayo ng hinahangad, di ba? Pare-pareho naman tayo ng gusto. Nobody has a monopoly on love of country. Walang ganon. Patriotism should be something that we welcome in everybody kahit hindi tayo pare-pareho ng paraan na papunta doon. So, para sa akin, kung meron nga tayong makukumbinsin na nanggagaling sa kabilang panig, let's say yung mga dating pro-BBM, baka makita na nila, makonvince natin sila na may issue talaga tayo, may issue kay Tamba, may issue dun sa presidente, bakit ang daming anomalya, ang daming pagkukulang, and so on. Dun sa mga dilaw, sa mga pink, kung willing naman sila, iba dito, willing naman sila magstay dito. Pasensya na po, hindi lang talaga ako sang-ayon kay Lenny kahit noon pa. Kasi nakikita ko na hindi niya talaga inaaral yung sinasabi niya. Kaya ang dami niyang mali. Kaya she was such an easy target before. Kasi nga, it felt to me that she was really just, how do you call this? Yung may script lang na binabasa at dahil hindi maayos yung kanyang pagme-memorize o yung kanyang pagsasaulo, hindi rin niya naiintindihan yung words. Then, para sa akin, that's a dangerous person to put in the presidency. So many people can control her. So, yun. Para sa akin, what we can do para makapagparami tayo, we should keep doing it. Sabi ni JMDM, yung iba kasi hindi marunong mag-respect ng opinions or beliefs ng iba. Gusto nila sila lang ang susundin. Sabi ni Love Pinas, I'm from Ilocos but I will never vote for the Marcoses anymore, period. Yun na nga, kaya nga iniisip ko, it's really an idea whose time has come. It's not about the vloggers. It's not about those people who can influence public opinion. Public opinion is changing because of the people. The people themselves already see and feel the problems of government. Hindi na nga, parang feeling ko, hindi nga tayo, yung mga vloggers, hindi ganun ka-profound na yung influence. Kitang-kita na ang kaputian ng administrasyon. JMDM said, attorney, yung iba kasi hindi marunong mag-respect na, nabasa ko na yan, di ba? Mildred says, thank you at nandiyan kayo aming lahat nakikipaglaban sa tama para sa lahat ng mga Pilipino. Oo. Sabi ni Ma'am Cheryl, endorsed or not, still friends or not by VP ISD or Tatay Dig still, no to Amy Marcos, never again to Marcos Budol. Yep. Sabi ni Floren, Lenny's just a human speaker but she's really bad at it. Yeah. So, thank you very much din po. Mukhang walang karaoke night tonight kasi hindi umabot ng gift goals. But tomorrow, let's see what we can do then. Kasi feeling ko yung mga dapat kakanta tonight sa live hindi talaga nagsisipot. Ma'am Sigrid said, kaya nag-share ako ng mga live ni Attorney Pig sa mga SOCMED platforms na hindi for Duterte. That would be a good way of cleaning the pond. Sabi ni Fernando, actually na-confirm na wala na yung Marcos name in future elections. Kiss of death na yung Marcos endorsement sa future elections. Ask ko lang, alam naman ni Amy na tamad at mga kapatid niya, pero bakit tinandem niya kay Sara? I think that the temptation was just too great. Alam niyo si Amy, ang hangad niyan talaga was to clean up her father's name. Siyempre, tatay niya yun. And ang sabi niya is that talaga namang ever since, parang the whole family was conditioned talaga that BBM was going to be president also. And I think she was either fulfilling that promise, that family intent, whatever. And the temptation was too great to not take that opportunity. So, I can confirm, she knows her brother more than any other person, I think. Probably even more than their mother. Mas kilala niya si BBM. They grew up together. At kahit I understand that even before, close sila. So, imposibleng hindi niya alam. Tama po kayo dyan. Sabi ni Aaron, may message din ang young officers. Well, one young officer. One junior officer sa mga senior officers ng AFP at sa gobyerno. I saw that. Sabi ni Ma'am Marie, at kung si Lenny ang naging presidente, day one pa lang, papakuhan na nila si Tatay Digong sa ICC at malamang hindi pa nag-iinit sa pwesto si VP Sara, malamang impeachment na. I don't doubt that. Yeah. They would have actively done it. Sincerely, madaming salamat po, sabi ni Lovely Bello Rocky.
Sana wag po kayong panghinaan ng loob kahit kailan, and may our Lord bless you. Boses kayo ng maraming simpleng OFW na gaya namin. Ay, salamat po. Yikes. Medyo mabigat na responsibility yun, ha? Sabi ni CG, wala talaga akong tiwala dyan sa mga Marcos. Inaway pa ako ng Uniteam. Dati, kasi bakit si Sara lang sinuportahan ko as to I need homewrecker yun. Grabe. Ang galing. Talagang naalala mo pa yun, ano? Sometimes I forget pero tama. Ay, nako. Jules Box says, nasa palasyo na po si Uncle BBM. Pero hindi po siya nagtatrabaho para sa tao. Gusto natin yung nagtatrabaho po sana para sa mga kababayan. Sabi ni Jello, yes po, paano kung talagang ganon sino si WI? Si Wee. Sino si Wee? Bakit ganun? So, sa TikTok, pag tinatanong ko kayo, hindi kayo sumasagot. Buti pa dito sa kabila. Sabi ni Florent, kung gusto pala ni Amy na maging presidente, kapatid niya, Homeowners Association na lang sana tinarget, hindi sana buong Pilipinas. Sabi ni Busog Kid, natawa na lang ako sa sobrang support ko kay BBM dati. Nanonood pa talaga ako ng nanood pa ako ng Made in Malacanang sa sinihan kahit di ako mahilig magsine. Hay nako. Put. So ano Jello, sasagutin niyo ba ako o hindi? Ano ba? Bakit ganun? Hindi kayo interactive sa TikTok? Sabi ni JMDM, everything that happens sa Pinas is a blessing in disguise kasi hindi makikita ng lahat na worst talaga ang mga Marcos, Romualdez, Araneta, the yellows if hindi nabudol si Inday VP. Sabi ni Hani Santos Madrid, the best daw si BBM, di nyo mapapagbagsak sa fake news. Ma'am, I doubt if you can even find, see the difference between your left and right hand, much less fake news from real ones. So, I'm not gonna take advice from you or even take any of your pronouncements at face value. In fact, I won't take any of your pronouncements at all. Sabi ni CG, wala kaming tiwala dyan sa TikTok. Grabe makasensor. Pati di kailangan i-flag na comment, pina-flag and ban ka agad. Ay, ganun. Mga bully, karamihan dyan sa TikTok. Well, hindi naman. Marami naman tayong mga followers dyan na okay naman. Arabella says, Attorney, buti ka pa, focus sa issue ng bayan. Yung ibang DDS vloggers nag-aaway-away na kaloka. Kaya niya sila, ganito yan ha, ganito. Huwag tayo ayoko mag-judge kasi, number one, kilala natin lahat sila. Number two, tao tayo, may kahinaan, nagkakamali din, ganyan. Ang importante, we can rise above that. So minsan talaga, some people will disappoint us. Minsan, like dito, hindi naman lahat ng opinion ko sinasang-ayunan ninyo. Hindi lahat ng opinion ninyo sinasang-ayunan ko, but we still find a way to have common ground. Tapos yung common ground na yon, hindi na tayo masaya dito sa gobyernong to. So I think, a bit of growing up is necessary. Pati tayo kasi alam nyo, pag nasa kasagsagan ka ng laban, you really need to be able to, to come together. Mass action nga ito And hindi na tayo sanay kasi matagal nang dahil sa social media, most of us are used to being activists only online. Kaya nga, there are many people na ang lakas ng loob pag online, pero pag harap-harapan na, iba na yung usapan. That's why for me, I found it necessary na kailangan pumunta ako sa NBI. Pwede akong hindi pumunta. Pero, kailangan makita rin na, na hindi rin tayo, I will not back down from a fight. And I think na sometimes, in the heat of all of this, nagkakakiskisan tayo. And we are human, and sometimes we disappoint people, and sometimes we are disappointed by people. But understand this, nasa laban tayo. Importante na we stand together. Hindi ko naman sinasabi na kailangan 100% we agree with each other. Sabi ni Ma'am Maria Gemma, Hani Santos Madrid, patawa ka, uy, lalong sinira ni Bibi mo yung name nila. Imbis sana napabanguhin lalo niya, nilublob sa putik. Sabi ni Meliton, yung mga sinasabi ni attorney ay para sa taong bayan, hindi siya nagsasayang ng panahon. Sabi ni Joe, if ever mawala si BBM, pwede maging president si VP Sara kahit sinampahan siya ng impeachment. Opo. And hindi yun final yun. Besides, ang tingin ko niyan, in a fair fight, there's no way VP Inday is going to lose her case. So yung post ni retired general po, hindi commandant. Bakit General si Sir Pokis.
stating Article 2 of the Constitution highlighting Sections 1 and 3 telling the Kawal Pilipino magtikas pahinga in basing sa comments galit na Pilipinas. Yep. Well, I'm glad to see that at least somebody else has picked up on that. Kasi tayo nang dati ang sa Article 2 na nagpo-post ng Article 2. General Pokis. Yes po. He's a good guy, Sabi ni Joe, sino bang masaya sa pinaggagawa ni Uncle BBM? Puro na lang party-party sa palasyong pinaggagawa, nakipag-away kami para kay Uncle BBM. Pero ano na, kababain in laban ni Paimut. In laban ni Paimut. Tama ba yung pronunciation ko? Sabi ni Ma'am Cheryl, basta ako Attorney Tix, gawan ka man ng issue ng ibang vloggers, I will always choose your side. Thank you, Ma'am. I mean, you don't have to, kasi, but thank you. I really appreciate that statement. Thank you very much po. So yun lang, but I want us to be more patient with our fellow vloggers. I want people to be more patient also with each other. Lalo na DDS tayo, let's be patient with each other kasi nasa kasagsagan tayo ng laban. I mean, later on, pwede naman tayo magbandagulan when we're bored. Pero para sa akin, I think patience. Konting pasensya lang. Hindi naman lahat tayo, we all have different backgrounds, di ba? Iba-iba yung mga karanasan natin. So, konting pasensya. May iba sa atin who have come from places where their behavior would have been completely acceptable. Konting konting pasensya. Iba yung kalaban. We don't have to fight each other. We should not fight each other. Also, konting tiwala. Ako nagtitiwala ako kay VP Inday, kay PRD. They know what they're doing, and I take my cue from them. Pag binash ni Presidente Duterte, any politician, good luck doon sa politician na yan, akong kasunod. So, yun Sabi ni Adons, what can you say about Coach Jarrett? Kakabwisit. What I can say is not about Coach Jarrett, but about you. Bakit ka nakikinig? Pinapa-high blood mo lang sarili mo. I don't agree with a lot of things that he says, but then there are a lot of things that I don't know he's saying already kasi hindi ko siya pinapanood. Hindi ako nakikinig. Kasi meron siyang mga video, but this was from some time ago, na inaccurate siya pagdating sa batas. So, para sa akin, you watch at your own peril. kung hina-high blood kayo, huwag na kayong manood, kayo talaga. Alam mo, kahit sa eventually, when we win, pag presidente na si Inday, magiging isang bansa na ulit tayo. And para sa akin, there'll come a time when we will all have to try to get along again. Huwag tayong let's not make permanent enemies. Pero certainly we have to recognize when there are people who are working against our interests, di ba? So, no, that's okay, sabi ni CG, we will. Sorry, okay naman kasi for emphasis lang yung all caps mo. Babalik po ba kayo sa DWIZ? I have not been asked. So, alam naman magpakita ako doon, I'm back. Alam ganun. Pero I understand them. Hindi rin ako nagagalit sa mga tao na sa kagipitan, sumunod sa unang ginang. Ganun talaga. Alam nga naman anong mangyayari, di ba? Matanggalan sila ng prangkisa because they kept me on as a host. Paano yun? Maraming mawawalan ng trabaho. Iniintindi ko na lang. Pero, syempre, hindi ako nakakakalimot. Sabi ni Florin, kawawa yung vlogger ng mga away sa'yo. Yung bandagulan mo kasi pang lawyer, ang hirap manalo. Hindi ako pumapatol. Or very rarely. Ang pinapatulan ko yung mga pupunta dito, maliligaw. Tapos akala nila, ang gagaling nila. Okay. Yung ginagawa lang naman natin ay ina-adjust natin sa yung kanilang expectations. natin. Mas inaayon natin sa katotohanan. Ay sus, yan ang bawal gawin. Hindi ko na nga binawal yung si Hani Santos Madrid, pero the moment na mag-advertise ka ng ibang ay walang ibang usapan yan. Napakabastos ng ganyan. O, pa, yung maghahatak pa ng viewers para sa ibang bakit kayo pumupunta dito? Kaloka. Malakas po ang mag-defend ni VP Sara, FPRD Kong Marcoleta, Atty. Sal, at lalo na andyan po kayo. Well, yeah. Basta we will help no matter what. Dun sa cause, we will help PRD, we will help VP Inday, we will help as much as we can. See,
Si Mayor Baste nga sabi ko, "Sir, basta kung kailangan niyo ng tulong kasi nag-e-enjoy ako dito sa Davao." It's always an open offer. Yan, sabi ni Ma'am Hazel, and this will be a good place to end. May tiwala po talaga ako sa mga Duterte kasi di nila ipinapahamak ang taong bayan. So, yun. Tama yan. And thank you very much, everybody, for being here. Good night. I hope you all have a good rest. I'm sorry, inumaga na naman tayo. Pinuyat ko na naman kayo. We'll try to be a little earlier tomorrow. I keep saying that. But thank you very much for being here, and thank you so much for all your encouragement. I'm very glad rin po na na you are here. Please understand how much I appreciate everybody here. I also appreciate na ang haba rin ng pasensya ninyo sa akin. Thank you very much. Thank you. Good night, everybody. Thank you for all the gifters dito sa TikTok. Hindi ko man nabanggit yung mga pangalan ninyo. Kasi ang ginagawa nga natin, nag-gift goals na lang na tayo para pagka time na, kumbaga, as a way of my appreciation, mayroon either may kanta, may poetry reading, may mga ganyan tayo at the end. Okay? So, maraming salamat. Thank you very much. Yes, Ma'am Jennifer Duterte pa rin talaga. So, ingat pong lahat. Para dun sa mga prayer warriors, paalala lang po, everyday po tayo ngayon, ha? Hindi wala namang attendance at hindi tayo live magdadasal, kakahiya naman. Pero don't forget yung mga dasal natin. So, thank you very much po ulit. Good night.